happen? Session, we have topics for the technical session. That's technical session. Kailan We mga- have speakers. Okay. So, we have... Check nila sa website. Yes, Yeah. So, meron tayong speakers, and these speakers are flown in from the Philippines, and those we got here are top-notch We have Mr. Brian Tenorio, Yeah, he's who the is the audit first partner. Filipino audit partner in the Middle East. Kailan We are mangyari ito? proud Sa of third him. or second? Second or third Second. day. Dalawang araw. Yeah, that's second. So the first day is bowling and Dole Cruise for dinner. Second day is technical session. At night is gala night, 50s and 60s theme. Third day is another plenary technical session followed by the plenary session. So those are the... LA. Okay, may isang katanungan pa. Kasi Sige, sige. The last time ako nag-attend, may mga credits yata ang makukuha. Ito pa Yes, rin? CPE. Ganun pa rin? Yes, yeah. Ang tawag ng CPA. CPE CPE. credits, yes. Continuing professional Continuing So, professional meron pa rin Yeah, hanggang ngayon. because the speakers, especially those who will come from the Philippines, are CPE accredited. Uh-huh. And even the vice chairman of the board of accountancy who is attending, he's the chairman of the CPE committee in the PRC in Manila. And So there will be no problem. how do you get this? By certificates and all Yeah, this? yeah, we will Yes, issue a recorded. certificate to the attendees. Okay, so maraming salamat Tess and Thank you Mai rin po. ng PICPA. And 2 weeks from now, we'll call you or call us Sure. up so that you can still make a follow through dito. Okay? Thank you so Thank you very much. Thank you so much, Tito Art and Tito Okay, sige. El and Kabayan Bluebird. Babalik kami Be po. our Good guest evening. for the gala. Yeah, Thanks. please. Good night. Thank you. If love is a chemical reaction, chemistry has a good chance to make the world a more harmonious place. It finds secret formulas to unite rather than separate. It works so that experiment after experiment, plasters end up loving the water, cereals can survive pests, and even cars and city centers get along better. Chemistry ultimately creates good relationships between people and whatever they need in their lives. That's how we create chemistry. BASF, the chemical company. To learn more, simply Google BASF. This morning on the Business Breakfast. The Business. Sultan Al Dahiri, who is the Tourism and Corporate Planning Section Head at the Abu Dhabi Tourism and Culture Authority. Where are we at the moment? The opening dates are for the museums. Are we likely to see any more delays, any more setbacks, Sultan? No, of course there will be no delays. The Louvre is planned in 2015, the Sheikh Zayed Museum in 2016, and the Guggenheim in 2017. The Banter. I'm going to Chicago and I'm very excited. Does anybody famous live there? Oprah. Well, she lives in Chicago, does she? It's not a job Elsewhere. interview with her network or anything. That's She's the whole got reason I'm new going, Malcolm. Oprah Winfrey, Brandy Scott. There is actually Oprah Radio, I'll have you know. And tomorrow, Interested in doing business in Iraq? We'll have on the show an expert from the international law firm Eversheds to talk about foreign investment, agency and distribution laws and enforcing contracts in the country. the UAE's most popular morning show, The Business Breakfast, featuring Malcolm Taylor and Brandy Scott. Weekday mornings from 6 with BMW Group Importers and BASF. Filipino Rhythm, brought to you by Al-Ansari Exchange. Depositing your labor guarantees just became quicker with Al-Ansari Exchange. Kayo pa rin ako yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Talagang napaka-busy po yung gabi kasi yung first part ng show namin ay about Mother's Day. Tapos after that, meron kaming announcement, public service, yung PICPA. Ngayon naman, ang last part ng program ngayong gabi is about public service uli. Pero ito maganda to kasi mamimigay itong grupo nandito ngayon isang grupo ng mga wheelchairs. Okay, so pakilala natin ang unang guest natin. Siya po ang presidente ng Alpha Phi Omega. At itong kaibigan ko kasi nakakasama ko to sa Walk for Your Health, nakakalaro ko sa football, sa Pinoy Football Club, at nakakasama ko sa Philcom activities, lalo na yung Independence Day ng 2008. So ito po, aking tawag sa kanya kapatid, pero tawag sa mga iba Brad. Pero kapatid na Nick Atienza. Nick, good evening. Finally, nakarating ka dito. Ay, good evening Art. Good evening Bluebird. Tapos saan si El? Ayun pala si El. Ay, El. Kala ko nawala. Hinatid kasi yung mga taga-PICPA, no? Nick, so ano tong wheelchairs pala na project ninyo? Itong meron kaming may mabuting palad. Nagkaloob sa atin ng mga wheelchair. At ito ay pamimigay natin sa mga nangangailangan na nandito sa Dubai, na may mga kamag-anak sa Pilipinas at hindi nila mai-provide dahil hindi naman lahat dito na nagdo-Dubai ay may kakayahang bumili ng mga ganto para sa kanilang kamag-anak.
Okay. So, yung mga may gusto, mga ngailangan, pwede po kayong tumawag dito sa... Pwede na sila ngayon mag-text sa on the spot. 4001 or mag-shout sa Facebook page ng FEME or Filipino Rhythm Dubai 103.8 kasi po pitong lang to. Wheelchairs. At maraming salamat pala kay Ferds tapos kay Chris, di na namin sasabihin apelyido nila or ng kumpanya, baka dumugon sila ng mga tao. Maraming salamat Ferds tapos Chris for facilitating the release of these 7 wheelchairs at napaka laking salamat rin sa APO na sila po ang nag-take charge itong pamimigay ng wheelchair. Nasaan yung mga wheelchairs ngayon? Nasa paghawak to ng Vice President namin dito sa lugar sa Satwa. Okay. So anytime pwede natin itong i-dispatch at kailangan talaga i-dispatch. Paano kung merong isang interesado but syempre mas gagastos sila sa pagpapadala ng wheelchair na ito sa Pilipinas. Is there anything na you can do para maibsan naman yung kanilang worry on this matter? Let's try to look the... mananawagan tayo ng gabi. Kung nakikinig si Shari ng Euromovers Express or nakikinig si Kiko, may sinasabi si Kiko kanina, kasama ko siya sa bus na meron daw siyang may isang cargo company. Kiko, baka pwedeng kung tumawag ka ngayon, mag-text sa akin, sasabihin ko yung company niyo para mag-volunteer kayo or si Jerry Martinez, kung pwede kang Jerry, or yung dating tumulong noon last December, di ba yung LBC yata? LBC, yes. Mga partners natin yung mga iyan. So, at the most, kahit anong oras, pwede po kayong tawagan, Mr. Nick? Okay. Open naman lagi yung cellphone ko at mamaya on-call din ako. Ibibigay natin yan, no? So ito isa sa mga projects ng APO? Ano pa mga projects ninyo aside from these wheelchairs? Mayroon kaming sa bloodletting, sa darating na July. July. Then, meron kaming interpret oncoming dated sa June 1. Ang aming mga beneficiaries yung program namin na yearly na lapis at papel. Okay. Ito naman yung normal supplies ng mga estudyante natin, ng mga batang mag-aral sa Pilipinas. Saan sa Pilipinas? Meron bang particular place? Medyo palipat-lipat ito kung saan mostly nangyayari. Bali ngayon, ang title So we can suggest as well? Yes, but may nakaset ngayon sa saan? Lapis at papel ni Sendong. Okay. May connection pa kay Sendong. May connection, Oo. Kasi sabihin sa Sendong pa rin siya sa lugar na. Kasi kaya ako natanong, kasi meron akong mga kilalang mga kabataan na taga-bundok. Alam mo, Mr. Nick, itong mga batang ito, alam lang nila kung ano yung kulay ng pula. Alam lang nila kung anong kulay yung yellow, but they have never na nakahawak ng Crayola talaga. So hindi sila colorblind, talagang hindi pa sila but they were taught how to ang kulay green pag minix mo yan sa isang ang blue at pula pag minix mo yan ganito. They know that. Pero for them to talagang gumamit ng color, wala. So yung talagang objective nitong lapis at papel, although maliit siya, hindi sa big time. Pero ang to ay makarating doon sa mga talagang nangangailangan. Sabi mo nga, hindi nakakahawak kung ano yun. Yun talagang purpose namin. So pwede namin ilapit sa inyo tong mga batang ito. Taga-bundok tong mga to. Sa next batch, meron tayong mga counterpart na APO din sa Pilipinas na talagang from ang resource ay dito, sila yung mag-aabot. Talagang gagawin nila yon at willing sila to kasama mo ngayon si Sis Sheila De Los Santos, siya ang Administrative Region in the Middle East Representative, Adjudicatory Council ba to? Yes. Sheila, so ano tong ginagawa mo para sa APO to, di ba? Magandang gabi sa inyo. Normally, kami kasi sa APO, meron kaming local, may national, tsaka international. Okay. So, very, very, very organized. Para sa lahat ng mga maitutulong ng APO is magiging organized siya, tulad kanina na sinasabi na hindi pa narating. So bawat makakaya ng APO, hindi lang sa Dubai, hindi lang sa Pilipinas, kundi all over the world, nag-email, merong sariling website para lang maiparating kung anong mga kailangan ng
bawat isa na bawat Pilipino. So ngayon dahil dun sa wheelchair dito naman sa Dubai, which is nagpapasalamat kami na may mga mabubuting loob na may i-share yung blessing nila sa mga kababayan natin, and as well as ito naman na tulad sa ibang proyekto naman ng APO, meron kaming like ngayong summer, kagagaling ko lang sa Pinas, nagkaroon ng parang Operation Tuli sa mga batang panahon mga nito kapuspalad na every barangay binibisita ng APO, and then sa kanilang partner ng mga medical groups. So aside from that, meron ding mga rehabilitation in which na mga kindergarten school na binibigyan ng feeding, and then meron din ng mga vaccination in which na at least kahit papaano Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga hindi pa narating nararating ng APO sa tulong naman ng lahat ng member ng Alpha Phi Omega all over the world. So continuous ang project. Ang alam ko, ang grupong APO napakalakas talaga sa buong mundo. Pero sino yung pinakamalaking magbigay, magpadala? Kasi sa ibang, anong continent? Anong country? Middle East ba? Hindi malakas yung Canada, UK, US, doon din sa Mostly kasi sa Pilipinas naman, more on services sila yung manpower, and meron din financial, pero natural kung i-compare yung currency ng nasa labas ng Pilipinas medyo nakakaangat. So bawat isang alumni association sa Pilipinas meron silang connection sa mga ka-chapters din nila all over the world na meron ditong mga bata na hindi pa natutuli, merong mga barangay dito na kailangan ng feeding. So yun ang inaano talaga ng APO, yung hindi pa talaga kapos talaga sa pera. Okay. So pag sinabing APO UAE, ano yung mare-remember ng mga tao? Itong taga to. Ano yung service? So sakto doon kayo. Oo, dahil ilang taon na namin nakikita ko nga si sa Walk for Your Health. Yes. I think meron pa kayong pero tumaba ako ngayon. After the Walk for Your Health, tumaba ulit. Tapos meron kayong pag-golf pa rin, di ba? Yes, meron November. May golf, and then may sports fest, and then ngayon na umpisahan nga last year yung interfraternity na bowling. Okay. What yung iba-ibang fraternities? Really? Kailan ginawa? Last year ang first, pinaka-first. Okay. Bali second na ngayon. Kailan magkakaroon uli? We hope na this June 1 ma-push namin to matapos. Although ang 4 pa lang yung nagko-confirm. Sana naman sa pakikinig ngayon, dumami. Ano naman daw makukuha nila kasi syempre pagka nag-join camaraderie, and also makakatulong sila sa mga bata na hindi pa nakakahawak ng papel and crayons. crayons. How much would it cost for, let's say, one frat to join? Nakikinig kayo si Mavic Vera. Baka ibitan natin si Mavic. Actually, SRB. Open naman to kung magkano lang yung kaya. We are not so giving walang some specific price. amount. That's good. Actually, yung event, ang halos lang bayaran nila yung talagang normal pay. Yung kaunti lang. Kung ano lang yung... yun lang. Kung may dala sila, mas maganda. Kasi last year yung lapis at papel yung interfraternity, ang ano niya pa rin is lapis at papel, in which ang naging beneficiary ay yung mga bata sa Tuguegarao. Bakit doon? Merong member doon na cover na mas kailangan. Meron doon sa Pating Bundok na binigyan nila, in which yung mga katutubo. So silang nabigyan. I don't know ngayon kung sino ang mas nagbibid kasi each members. Dito sa barangay namin mas kailangan. So yun masigasig. Yung bloodletting nyo, kasi like ko nadidinig yan halos every year, no? Paano yun? Paano ba sila magpapalista doon? Pupunta lang sila sa Alwasal? Punta lang sila sa Alwasal Hospital. Tapos, pero they have to be healthy. Yes. Tinitest pa sila. Lahat andun. Kailangan walang tattoo, hindi nakainom that night before. Tapos dapat on residence visa. Dapat residence visa. Walang bayad to, ha? Walang bayad. Talagang contribution nila. Contribution mo lang talaga, tulong. Sige. So sa mga tagapakinig, nandito yung APO kasi may public service nga sila na mag-donate silang 7 wheelchairs. So mag-text na lang po kayo sa 4001 or mag-shout po kayo sa Facebook page ng FEME or Filipino Written Dubai 103.8 or
mag-text na po kayo sa mobile ni Nick. Anong Nick ibibigay natin mobile number mo? Yung ano ko sa 050